Sa konteksto ng buhay mo ngayon, paano ka nagiging tagapagpalaganap ng mabuting balita ng Panginoon? Magandang araw ng Biyernes Kapanalig. Kahapon, ipinagdiwang natin ang pagbabagong loob ni San Pablo Apostol. Ngayon naman, pinaparangalan ng simbahan ang dalawang malapit na kasama ni San Pablo sa kanyang pangangaral, sina San Timoteo at San Tito. Nagbalik loob si San Timoteo sa Kristiyanong pananampalataya sa tulong ni San Pablo. Si San Tito naman ang isa sa napiling kasama ni San Pablo sa kanyang paglalakbay sa Konseho ng Jerusalem at kapwa niya manggagawa sa maraming misyon. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pakikinig ng ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao, maihahambing ang kaharian ng Diyos sa paghahasik ng isang tao ng buto sa lupa. Tulog man siya o gising, sa gabi o araw, sumisibol ang binhi at lumalago ng hindi niya namamalayan. Nagbubunga ang lupa sa ganang sarili nito, unay ang usbong, saka ang uhay, at ang butil na humihitik sa uhay. At kapag nagbunga na ito, agad siyang magpapadala ng karet sapagkat sumapit na ang anihan. Sa ano natin maikukumpara ang kaharian ng Diyos? Sa anong talinhaga natin ito maipapakilala? Natutulad ito sa paghahasik ng buto ng mustasa na pinakamaliit sa mga binhing inihahasik sa lupa. Ngunit pagkahasik nito, tumataas ito at lumalaki na higit pa sa lahat ng gulay at nagsasanga ng malaki hanggang sumilong sa kanyang lilim ang mga ibon sa langit. itinuro niya sa kanila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghagang gaya nito ayon sa kakayahan ng kanilang isipan. Hindi siya nagturo sa kanila nang hindi gumagamit ng mga talinhaga, ngunit nilinaw niya ang lahat sa kanyang mga alagad nang sila-sila na lamang. Ipinagdiriwang natin ngayon ang memorial ni na San Timoteo at San Tito, mga kasamahan ni San Pablo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sina San Timoteo at San Tito ay pawang mga naging obispo ng Santa Iglesia. Kilala natin sila dahil sa mga ginawang sulat ni San Pablo para sa kanila. Sa diwa ng mabuting balita, sina Timoteo at Tito ay kabilang sa 72 hinirang ni Jesus at sinugong dala-dalawa sa mga bayan-bayan ng Israel. Sila rin ang kasagutan sa panalangin ni Jesus na idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magsugo siya ng mga manggagawa sa kaniyang ani. Ngayong araw, hinihikayat tayo ng Santa Iglesia na tularan sila sa kanilang masigasig na pagpapalaganap ng mabuting balita. Bagamat kapos sa mga material na bagay, carry no money bag, no sack, no sandals, patuloy pa rin sila sa kanilang misyong gabayan ang mga komunidad na itinatag ni San Pablo. They bear their share of hardship for the sake of the gospel. Gayon din ang ginawa ni San Pablo. After establishing a new Christian community, Paul would move on to a new area to share the gospel. He often asked Timothy and Titus to stay behind to support and encourage the new community in living their faith. Marahil pinili ni San Pablo sina Timoteo at Tito bilang kanyang mga katulong dahil nakita niya kung gaano sila katiyaga sa kanilang gawain at nakikiramay sila sa mga tao. We can also pray to these two saints, asking them to help us to become more patient and considerate in our daily lives as they are. Mga kapanalig, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating dakila.